Kumusta ka? Ako si Teacher Kat, ang inyong magiging gabay sa aralin ninyo ngayong araw. Nasubukan mo na bang alamin ang dahilan at kinalabasan ng isang pangyayari? Tiyak na sa module na ito ay madadagdagan ang inyong kakayahan sa pagtukoy ng sanhi at bunga ng isang pangyayari. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Kunin nyo na ang inyong lapis at papel, tawagin mo na rin si nanay at si tatay, si ate o si kuya, at tayo nang magsimula sa aralin natin ngayong araw. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, sagutan muna natin ang subukin. Narito ang panuto. Panuto, suriin mo ang mga larawan. Hanapin sa hanay B ang maaaring bunga o kinalabasan ng mga pangyayari na ipinapakita ng mga larawan sa hanay A na maituturing na sanhi o dahilan ng mga pangyayari. Isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Narito ang mga larawan sa hanay A. Unang larawan, batang naglalaro sa ulan. Ikalawang larawan, batang nagbabasa para sa pagsusulit. Ikatlong larawan, naiwang niluluto sa kusina. Ikaapat na larawan, batang nag-eensayo sa pag-awit. Ikalimang larawan, batang mahilig kumain ng prutas at gulay. Narito ang mga larawan sa hanay B. Ito ay mga bunga. Dito ninyo pipiliin ang inyong isasagot. Letter A, kaya nasunog ang niluluto. Letter B, kaya mataas ang markang nakuha niya sa pagsusulit. Letter C, kaya siya ay nagkasakit. Letter D, kaya siya lumaking malusog at malayo sa sakit. Letter E, kaya siya nanalo sa paligsahan sa pag-awit. Tignan natin ang inyong mga sagot. Lagyan ng check kung ang inyong sagot ay tama at lagyan naman ng X kung ang inyong sagot ay mali. Unang larawan, batang naglalaro sa ulan. Kaya siya ay nagkasakit. Ikalawang larawan, batang nagbabasa para sa pagsusulit. Kaya, mataas ang nakuha niyang marka. Ikatlong larawan, naiwang niluluto sa kusina. Kaya, nasunog ang niluluto. Ikaapat na larawan, batang nag-eensayo para sa pag-awit. Kaya, siya ay nanalo sa paligsahan ng pag-awit. Ikalimang larawan, batang mahilig kumain ng prutas at gulay. Kaya, siya ay lumaking malusog at malayo sa sakit. Bilangin mo nga kung ilan ang nakuha mong tama. Sabihin mo nga ng malakas kung ilang puntos ang nakuha mo. Magaling! Wow! Tapos na nating sagutan ang ating subukin. Yehey! Ngayon, tumungo naman tayo sa balikan. Gamit ang mata,
Sundan ang aking binabasa. Narito ang talata. Ating basahin. Nagising si Mario dahil sa malakas na ingay ng sirena ng truck ng bumbero. May sunog pala sa kalye Masigasig, kaya agad niyang ginising ang mga magulang at kapatid. Ibinalita ng kanilang kapitbahay na ang sanhi ng sunog ay ang nakalimutang kandila sa ibabaw ng mesa. Hindi ito pinatay ng may-ari ng bahay bago natulog. Labis ang pasasalamat nila dahil naapula agad ang apoy. Narito ang mga gabay na tanong na inyong sasagutan. Unang katanungan, bakit biglang ginising ni Mario ang kanyang mga magulang at kapatid? A. May sunog. B. Naapula ang apoy. C. May nakalimutang kandila. Ikalawang katanungan, bakit nagising si Mario? A. Malakas ang ulan. B. Balita ng kapitbahay. C. Dahil sa malakas na busina ng truck ng bumbero. Ikatlong katanungan, ano ang dahilan ng sunog sa kalye Masigasig? A. Mga batang naglalaro ng posporo. B. Nakalimutang kandila sa ibabaw ng mesa. C. Naiwang sinaing na nakasalang sa apoy. Ikaapat na katanungan, bakit nalaman agad ni Mario ang dahilan ng sunog? A. Narinig sa radyo. B. Nabasa sa dyaryo. C. Ibinalita ng kapitbahay. Ikalimang katanungan, bakit nagpasalamat sila? A. Naapula agad ang sunog. B. Nagising sila agad. C. Ginising sila. Bilangin nga natin kung ilan ang nakuha mong puntos. Lagyan ng check kung ang sagot mo ay tama at lagyan naman ng X kung ang sagot mo ay mali. Sagot sa unang tanong, A. Sagot sa ikalawang tanong, C. Sagot sa ikatlong tanong, B. Sagot sa ikaapat na tanong, C. Sagot sa ikalimang tanong, A. Hello! Tapos na nating sagutan ang mga katanungan sa balikan. Ngayon naman ay magtungo tayo sa tuklasin. Tukuyin ang bunga ng mga sumusunod na sanhi na isinasaad sa bawat pangungusap. Piliin mo mula sa loob ng kahon ang letra ng tamang sagot. Letter A, siya ay kinagigiliwan ng kanyang mga magulang. Letter B, hindi siya nahuhuli sa klase. Letter C, ipinagamot siya sa doktor. Letter D, napayaman niya ang kanyang bokabularyo. Letter E, lagi siyang nagsasanay. Unang katanungan, siya ay laging nagbabasa. Ikalawang katanungan, mabait na bata si Clara. Ikatlong katanungan, nais niyang maging sikat na mang-aawit. Ikaapat na katanungan, may karamdaman ang mag-aaral. Ikalimang katanungan, gumising ng maaga si Lisa.
Bitawan muna ang inyong module, pati na rin ang inyong lapis at papel, at sundin ang aking gagawin. I-shake ang kamay sa itaas na kanan. I-shake ang kamay sa itaas na kaliwa. I-shake ang kamay sa ibabang kanan. I-shake ang kamay sa ibabang kaliwa. At saka, iunat ang kamay. Okay! Ngayon, pwede na nating ipagpatuloy ang ating aralin. Basahin at unawain mo ang teksto. Pagkatapos, ay sagutan mo ang mga katanungan tungkol dito. Gumuho ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan. Maraming residente ang natakot, kaya sila lumikas sa evacuation center ng lungsod. Doon sila sumilong dahil ligtas na lugar iyon. Agad namang nagpadala ng tulong ang pamahalaang lokal upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Taos-puso silang nagpasalamat sa Poong May Kapal dahil sa kanilang kaligtasan. Unang katanungan, ano ang kinalabasan ng walang tigil na pag-ulan? Ikalawang katanungan, ano ang kinalabasan ng pagkatakot ng mga residente? Tatlong katanungan, bakit nagpadala ng tulong ang pamahalaang lokal? Apat na katanungan, bakit sa evacuation center sila sumilong? Limang katanungan, bakit taos-puso silang nagpasalamat sa Poong May Kapal? Ilagay sa ating kaisipan ang mga salitang gabay upang matukoy natin ang mga sanhi at bunga. Ang sanhi ay salitang ginagamit sa pagtukoy ng dahilan o pinagmulan ng isang pangyayari. Samantala, ang resulta o kinalabasan ng isang pangyayari ay tinatawag na bunga. Ang mga hudyat sa pagpapahayag ng sanhi ay dahil sa, kasi, sapagkat. Hudyat sa pagpapahayag ng bunga ay kaya, bunga nito, resulta nito. Ngayon, ay gamitin mo ang mga napag-aralang gabay na salita upang tukuyin at pag-ugnayin ang sanhi at bunga ng mga sumusunod. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Letter A, kaya ni minsan ay hindi siya nahuli sa pagpasok. Letter B, kaya nanalo siya sa paligsahan. Letter C, kaya hindi siya nakapasok sa trabaho. Letter D, kaya mataas ang kanyang mga marka. Letter E, dahil bigla siyang nahilo. Narito ang mga sanhi na iuugnay mo sa magiging bunga nito. Una, nag-ensayo ng maigi si Maya sa pagsasayaw. Ikalawa, nagkasakit si Raul. Ikatlo, pinag-aralan ni Dina ang kanyang leksyon. Ikaapat, nahulog si Ben sa hagdan. Ikalima, palaging maaga kung gumising si Ana. Ngayon, tignan natin kung kaya mong makita ang sanhi at bunga mula sa pangungusap na ito.
Nag-aaral si Marco ng kanyang aralin kaya siya ay pumasa sa pagsusulit. Ang sanhi ay nag-aaral si Marco kaya salungguhitan natin ito. Kaya siya ay pumasa sa pagsusulit, ito ang naging bunga kaya ikahon natin ito. Ngayon, kayo naman ang gagawa ng mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin ang sanhi at bunga. Pagkatapos ay ipacheck ang inyong gawain kina nanay o di kaya ay kay tatay. Ikaw naman ang sumagot sa mga sumusunod na pangungusap. Una, sumakay na lang kami ng tricycle pa uwi ng bahay dahil biglang umulan. Ikalawa, maraming sirang ngipin si Noel kaya nagpatingin siya sa dentista. Masaya si Aling Rosa dahil sa mabait ang kaniyang mga anak. Ikaapat, gutom na gutom si Lara, kaya kumain agad siya pagdating sa bahay. Ikalima, hindi pumasok sa klase si Ana sapagkat mataas ang kanyang lagnat. Nandito na tayo sa tayahin. Dito natin masusukat ang napag-aralan ninyo sa aralin natin ngayong araw. Narito ang mga sanhi. Piliin ninyo mula sa kanan ang magiging bunga nito. Letter A, kaya sumakit tuloy ang kanyang paa. Letter B, dahil marami siyang naipong pera. Letter C, kaya uminom siya ng maraming tubig. Letter D, kaya nakatakas ang kanilang aso. Letter E, kaya basang-basa at nanginginig siya sa ginaw. Unang pangungusap, Uhaw na uhaw si Boyet. ikalawang pangungusap, Naiwang bukas ang tarangkahan ng bahay. ikatlong pangungusap, Masikip ang bagong sapatos ni Cecil. ikaapat na pangungusap, Nakabili ng bagong laruan si Jessa. ikalimang pangungusap, Umuulan nang lumabas ng bahay si Gina. tignan natin kung ilan ang nakuha ninyong puntos mula sa activity natin sa tayahin. Lagyan ng check ang inyong sagot kung ito ay tama. Kung mali naman, lagyan ninyo ng X. Narito ang mga sagot. Una, C. Ikalawa, D. Ikatlo, A. Ikaapat, B. Ikalima, E. Para sa inyong karagdagang gawain, narito ang inyong gagawin. Narito ang magsisilbi ninyong halimbawa. Nadapa ang bata, kaya siya umiyak. Ang sanhi ay nadapa ang bata. Kaya, ang naging bunga, siya ay umiyak. Isulat ang nadapa ang bata sa talahanayan sa ilalim ng sanhi. Isulat ang kaya siya umiyak sa talahanayan sa ilalim ng bunga. Ganito ang inyong gagawin sa bilang 1 to 5 para punan ang talahanayan. Kompletuhin ang talahanayan. Ilagay ang sanhi at bunga. Kunin ang sagot mula sa pangungusap sa ibaba.
Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam mga bata!